para lalong mapaunlad ang industriya ng paggogoma o rubber farming sa bansa, ang Department of Agriculture sa pangunguna ng Bureau of Agricultural Research ay nagtalaga ng mga training centers sa iba't ibang bahagi ng bansa at nagsagawa ng mga adaptability trials upang mapalawak ang mga lupaing tinataniman ng rubber trees at para lalong mapataas ang produksyon ng goma sa bansa. Isa sa mga proyektong ito ay ang Rubber Development Program for Southern Mindanao, a support program towards the revival of the natural rubber industry na naglalayong palakasin o pasiglahin ang paggogoma sa Mindanao na siyang sentro ng produksyon ng paggogoma sa Pilipinas. Layunin ng programang ito na itaguyod ang mga makabagong teknolohiya sa paggogoma at higit sa lahat, turuan ng mga magsasaka sa aspetong teknikal ukol sa tamang pagtatanim ng rubber trees at ang kahalagahan nito hindi lamang para kumita kundi para mapangalagaan ang kalikasan. Nakita kasi sa Department of Agriculture ang necessity ng pagtatanim ng rubber. So, we have come up with this program, the Rubber Development Program for Southern Mindanao. Isa sa mga objectives dito is to mitigate the greenhouse effect. The issue of global warming is masusolve dito. Another objective is to minimize those soil erosion. The portion of their areas are hilly or sloping. Instead nga magtatanim tayo ng mga hardwood or mga klaseng forestries, we recommend rubber. Maliban sa mga lugar na dati ng taniman ng goma, layunin din ng proyekto na matamnan ang mga nakatiwangwang at bulubunduking lupain para maging produktibo. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paghihikayat sa indigenous people o mga katutubo sa mga lugar na ito na nagmamay-ari ng mga malalawak na lupain na magtanim ng rubber trees kasama ng ibang cash crops o yung tinatawag na rubber-based farming system. Ang proyektong ito ay isang collaborative effort ng Southern Mindanao Integrated Agricultural Research Center o SMIARC ng Department of Agriculture, Regional Field Unit 11 at lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Davao del Norte. Dito po sa Southern Mindanao Integrated Agricultural Research Center sa DSMIARC, meron pa kaming maraming mga projects under the rubber program. Ito po yung mga on-station at saka on-farm projects. Ang on-station project na tinatawag ding supervised farming ay proyekto na ginagawa sa loob ng research station ng SMIARC. Kadalasan, ito ay isinasagawa mismo ng mga technical experts upang masigurong wasto ang mga pamamaraan at resulta ng teknolohiya bago ito ituro sa mga magsasaka. Isa sa mga on-station projects sa paggogoma ay matatagpuan sa Barangay Marahan, Marilog District, Davao City. Ito po ang isa sa mga satellite station ng DASMIARC. Dito po sa station projects, unang-una po, meron po kaming, nag-establish po kami ng rubber budwood garden. Ito pong budwood garden, na-establish namin last 2007. Dahil mayroon na kaming budwood garden, nag-establish din kami ng rubber nursery. Ito po ay 4,000 square meter na rubber nursery. Meron din kaming adaptability trial. Ito po yung mga NSIC recommended clones, RIMS 600, PB260, PB330, USM1, RIM 712, PB311 para po ma-test namin ang 6 clones dito sa Marahan. Kasi po iba ang elevation dito compared to the elevation in Makilala and other rubber areas. Maliban sa mga naitatag na rubber budwood garden,
na siyang pinagkukunan ng scion materials para sa grafting, at rubber nursery. Ang proyekto ay merong ding demo farms para sa rubber-based farming system. Marami pong components ng RBFS projects. Unang-una po, mayroon po kaming na-establish na rubber plus lakatan banana plus mangosteen plus cassava and plus cacao. 1 hectare po yan. Bali sa RBFS projects po, meron po kaming na-establish na 7 components. Yun pong 7 components, 1 hectare per RBFS po yun at iba't ibang model po ang ginamit namin. Ang rubber-based farming system ay itinuturo sa mga magsasaka para habang sila'y naghihintay na mapakinabangan ang mga itinanim na goma, merong ibang mga pananim na mabilis mamunga na kanilang mapagkukunan ng pagkakakitaan. At kapag sila ay nakakapag-harvest na ng latex mula sa rubber trees, lalo pang lalaki ang kanilang kita. Sa pamamagitan din ng rubber-based farming system, nasusulit ang pakinabang mula sa mga lupaing sakahan. Parte aning guma, uning ang among mga anak, dako kay ikatabang. Dako ikatabang kay nganuman. Ang among pagpa-eskwela na ilabi na karong panahon na lisod. So dako ni ikatabang ning guma kung abot nga makaharbis mi ni ana. Siguro ang mga apo namo makabenepisyo ng maong produksyon sa guma. Sa pamamagitan ng on-station project na ito, ang mga kaalaman kagaya ng budwood collection, propagation o pagpapadami ng rubber seedlings, mga makabagong teknolohiya sa rubber-based farming system, at ang pangkalahatang kaalaman sa pagtatayo at pagpapanatili ng rubber plantations ay naituturo sa mga rubber farmers at maging sa mga nagnanais subukan ng paggogoma. Ito na rin ang nagsisilbing prime site ng iba't ibang R&D undertakings na ang layon ay matulungan ang mga katutubo na maging produktibo at mapaunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga teknolohiya sa agroforestry tulad ng rubber-based farming system.